Hey guys, welcome back to the channel. It's your boy, the God Gamer himself, Harriet, and it's Monday Night Bold. Yes, this is a backlog review ng mga bold natin, and we are going to take a look at Unli Pop. Okay? Unli Pop is the movie starring Julian Richards, Micaela Ras, saka si Marco Gomez. Ang tagal nang nawala ni Marco Gomez, so technically ito ang kanyang comeback movie dito sa DMX. So sit back, relax, like this video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your Monday Night Bold dito sa Harriet. Okay, so take a look at this movie. It's a pretty fun movie para sa akin. Unique yung kanyang storytelling. Meron siyang two arcs. Okay? Young Micaela Ras and old Micaela Ras. Bali si Micaela, ang kanyang karakter dito ay si Cheska. Okay, yung young Micaela Ras or young Cheska ay isang estudyante. At siya ay nahuhumaling na in love sa lalaking kung tawagin ay Arnie. Okay? Si Arnie ay womanizer at nagpeke-pekean ang kanyang dating. Para ko sabihin peke-pekean, medyo ano siya, medyo plastic siya pagdating sa feelings niya sa kanyang shota na si Cheska. Okay? He has so many names. In the future, he is called Dom, pero he is really Arnie. So, I'm di ko sure kung bakit ganon. Pero yes. So, nag-open ang pelikula na to sa relasyon nila Arnie sa ni Cheska at ito'y nauwi sa pagtatalik. Okay? Tapos ng pagtatalik, nalaman natin bakit Unli Pop yung title ng pelikula na to. Kasi, Unli Pop talaga si Marco Gomez. Notorious ang pelikula na to sa pagbibigay ng mga round 2. Okay, what do I mean na round 2? Okay, kung mag-round 2 ka kasi, yun yung uulit ka sa pagtatalik. Kakalabas mo pa lang, naisuko na yung bataan, naisuko na yung koridor ng babae, uulit-ulit kayo magtalik. And notorious or infamous ang pelikula na to sa pagbibigay ng mga second round na pagtatalik. Okay? Kaya Unli Pop. Other than that, Unli Pop kasi back-to-back yung mga seg scenes, yung mga mature scenes nitong si Arnie o ni Marco Gomez. Kasi after niya magtalik kay Micaela Ras, kay Cheska, na next scene, nagtatalik siya sa ibang babae naman. Na hindi ko nakuha yung pangalan, so, sensya na. Pero maganda yung, yung mature scene nila. I think, isa siya sa best na mature scene para sa akin na ipinakita dito sa BMX. Huwag nyo na ako i-argue. Ngayong taon na, hindi all time, ngayong taon. Okay? Ayun. So, kung sakali na, kung sakali na may young Cheska, meron namang adult Cheska. So si adult Cheska may wish or may mission na ma-meet niya muli itong si Arnie for her revenge. Kasi nalaman niya nagkikipaglokohan siya sa kanya. Nalaman ni young Cheska na dinadaya siya ni Arnie kasi nakikita niya minsan sa kotse. As ang palusot pa nga ni Arnie, pinsan daw niya yun. Tapos may nakita na naman kasama si Arnie, ibang babae sa coffee shop. Oo, hindi marunong magtago itong si Arnie ng babae. Yun yung kanyang weakness eh. Ang dali niyang mabuking, grabe. Like, part ng character niya is being careless. And, rightfully so, para na-build up yung pagiging careless ni Arnie throughout the movie. Okay. So, we're done with the young Cheska arc. Let's go into the adult Cheska arc. Si Cheska ay isang wedding planner at inahanda niya ang kasal ni Celine Salazar. Si Celine ay ginagampanan ni Julian Richards. Siya ay nasa pinya. Okay? Siya yung yung New Zealander.
Okay, siya yung Kyle Fletcher ng Viva Max or something. Taga New Zealand siya. At medyo slang siya magtagalog. Medyo maarte siya. May accent ang kanyang pagtatagalog, okay? And di ko man masisi. Magaling naman siya umarte. Magaling naman siya umarte sa pagtatalik. So, I'm good with that. Also, napansin ko yung dibdib ni Mika sa dibdib ni Julian, medyo parehas lang. Medyo parehas na sapi, lawlaw. Kaya ang difference na maliit kay Julian, medyo maliit yung girth. Kay Mika, laki eh. Oo eh. Like, kung maglalaro ka ng Who Snips Are This, alam mo na kay Mika galing yung ganun eh. Galing yung utong eh. Okay. I'm get last track dito. So, without knowing, and I'm just watching this movie blindly, inulaan ko na ang husband to be ni Celine ay itong si Arnie at tama ako. Kasi wala namang in-indicate sa cast, sino pa yung iba eh. 4 lang yung nasa cast dito, Micaela Ras, Julian Richards, Margo Gomez, so si JD Aguas. Si JD Aguas yung gumaganap na boyfriend nitong Mika pero irrelevant siya sa plot eh. Nagpakita lang siya sa dulo or any cameos within this movie. Uminom na akong tubig. Okay, furthermore, let's continue the review. So, nag-meet bigla si Dom sa si Arnie sa si Cheska, and they meet secretly and they have sex. Nagdalik sila. Unknowingly kay Arnie, dito lumabas yung pagka-carelessness niya. Medyo pinipim siya ni Cheska sa nangyari. And na-save ito sa isang USB. Kunwari dineliver kay Celine, at tiningnan nila ni Cheska sa laptop niya at nakita yung scandal ni Arnie. It turns out, habang nasa Dubai si Arnie, kasi double ito, nagtatrabaho na sa Dubai, nakikipagtalik siya sa maraming babae sa apartment. Di ko alam kung legal yun sa Dubai, pero yun ang pinipresent na story, so gumugulong lang ako, okay? At dahil doon, umiyak si Julian, si Celine, at sabi niya, the wedding is off. Ito naman si Arnie, galit na galit kasi sinet up siya ni Jessica. Ayun, sinabi niya yung kanyang hinanakit over the years, di ba? Ayun. Trinay ni Arnie na makipag-makeup sex dito kay Celine pero too late na. Hindi na tinuloy ni Celine yung paggiling-giling ng kanyang puwet habang nakipagtalik dito kay Arnie. At, ayun, the wedding is over. And Arnie is now out of the picture. So, at the end, nalaman natin na paid actress lang pala itong si Julian, hindi na i-stalk si Arnie. I don't think that was needed in the plot kasi I'd rather have it naturally done kaysa na binayaran si Celine na maging stalker ni Arnie, maging fake girlfriend just to expose Arnie. Pero sige, yun yung gusto ng pelikula eh, dagdag plot twist eh. I think it is a plot na hindi dapat nilagyan o di dapat nilagyan ng emphasis. And because it just ruins the immersion para sa akin. Mas okay na yung accidental na natuklasan mo yung husband-to-be mo na nag-cheat sa'yo kaysa sabihin na all of this was a setup at the start. Okay? Yun yung punto ko. Okay? Sana yun na ginawa na ng ganun yung approach ng DMX or ni Topel Lee. Hindi na kailangan ng extra spice. Okay? And furthermore, the movie ends with JD Aguas having sex with Micaela Ras. Pasado na daw siya with flying colors. Also, this movie, I give it a passing grade. Pasado siya in flying colors for me. I think the main flaw is that yung extra take. It could have just cut a little bit less sa movie. Less is more. Okay. So yeah. With that being said, Unlipop is already done. I only have one backlog left dito sa aking channel, Bulong ng Laman. Di ko alam kung kailan ko mag-review yun. And then, Friday, we will be reviewing Nimpo starring Jen Rosa. This is your boy, the God Gamer himself, Harriet, telling you goodbye and good night. Bye!